Sa buhay, kailangan nating gumawa ng mabigat na desisyon at sakripisyo. Kagaya na lamang ni Carla, nasa hustong edad na siya para mag-asawa, ngunit hindi pa siya handa. Lalo na marami siyang kinakaharap na problema at marami siyang kailangang unahin. May malubhang sakit ang tatay niyang si Rudy. Gusto niyang dalhin ito sa ospital para mabilis ang pagpapagaling, kaso wala naman siyang sapat na pera. Ang pagbili lang ng gamot ang kaya niya. Walang perang pambayad si Carla para sa caregiver na mag-aalaga dapat sa kanyang tatay. Para makatipid, siya na rin mismo ang naging caregiver ng sarili niyang ama. Pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa amang may sakit at pagtatrabaho sa isang factory. Hindi naging madali ang buhay ni Carla. Ilang taon niya nang inaalagaan ng tatay niya. Dati-rati, ang nanay niyang nag-aasikaso kay Rudy, kaso namatay ito ng maaga. Sa murang edad, inako na ni Carla ang responsibilidad para sa kanyang ama. Umabot pa sa punto na kinakailangan niya ng huminto sa pag-aaral dahil hindi rin naman siya nakakapag-focus. "Happy morning, Tay! Oras na para inumin ang gamot mo!" Paalala ni Carla at inilapag sa side table ang isang baso ng tubig at gamot. Inalalayan niyang makaupo ang kanyang ama. Tinulungan niya rin ito na uminom ng tubig. Hirap na rin kasi itong makakilos. "Ang laki ata ng ngiti mo, anak." Natutuwang tanong ni Rudy. "Siyempre naman po, Tay. Sahod na naman mamaya kaya makakabili na ulit tayo ng gamot mo. Paubos na rin kasi yung nasa garapon eh." Masayang sabi ni Carla. "Anak, pagpasensyahan mo na ako ah. Napakawalang kwenta kong ama. Hindi mo na-enjoy ang buhay mo nang dahil sa akin. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko namang maging pabigat sa'yo kaso wala naman akong magagawa." "Anong hindi nag-e-enjoy? Enjoy na enjoy po akong alagaan ka. Linisan ang kwarto mo, pakainin ka at painumin ng gamot, Tay. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin kasi hindi mo naman ginusto yung sakit mo. Tsaka kayang-kaya ko po ito. Ako pa ba? Ako nga dapat ang nagsusorry kasi hanggang ngayon, hindi pa rin po kita kayang ipa-admit sa ospital kasi wala pa akong sapat na ipon." Saad ni Carla para mabawasan ang lungkot ng kanyang tatay. "Ang swerte ko dahil ikaw ang naging anak ko, Carla." Nakangiting sabi naman ni Rudy. "Maswerte rin ako na ikaw ang naging tatay ko. Mabait ka at mahal na mahal mo po ako. Tsaka, nung hindi ka pa nagkakasakit, inaalagaan mo rin naman ako, Tay. Kaya bumabawi lang po ako sa'yo." Tugon ni Carla at niyakap ang tatay niya. "O siya, pumanhi ka na. Malilate ka na sa trabaho mo niyan," sabi ni Rudy. Tumango naman si Carla at dinampot ang bag niya, saka nagpaalam. Malayo-layo ang pabrikang pinagtatrabahuhan ni Carla kaya medyo magastos na rin sa pamasahe. Kung pwede lang itong lakarin ay baka nagawa niya na para lang makatipid. Gabi na noong makarating si Carla sa bahay nila. Sobrang traffic. Buti na lang at nag-iwan siya ng mga pagkain at gamot sa side table para hindi na mahirapan ang tatay niya sa pagkuha ng pagkain. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kwarto ni Rudy. Naabutan niyang gising pa ito. Hinihintay siya. Kaagad siyang nagmano sa kanyang tatay at ipinakita niya rin ang pasalubong na hopya mula sa paboritong tindahan ni Rudy. "Binalik ko po yung paborito mo, Tay. Alam ko kasing magugustuhan mo yan," sabi ni Carla at inilapag sa bedside table ang mga pinamili niya. "Bakit? Ang tagal mong makauwi?" tanong ni Rudy. "Oo nga, Tay. Maaga namang natapos ang trabaho ko kaso sobrang traffic. Ang daming sasakyan sa Pilipinas," paliwanag ni Carla habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Napansin niya na hindi ginagalaw ni Rudy ang pagkaing iniwan niya kanina. Nagtatakang napatingin si Carla sa kanyang ama. "Tay, bakit hindi ka pa naghahapunan? Di ba ang biling ko sa'yo na dapat bago pa ako makauwi tapos ka nang kumain?" Mahinahong tanong ni Carla. "Pasensya na, anak. Wala kasi akong gana." "Naiintindihan naman kita, Tay, pero sana intindihin mo rin ako. Nag-aalala lang ako sa'yo. May sakit ka kaya hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Kailangan niya ng katawan mo. Manghihina ka lalo niyan kapag hindi ka pa kumain." Kalmadong sabi ni Carla at kinuha ng pagkain. Siya na mismo ang nagpakain sa tatay niya. Hindi na rin nagreklamo pang matanda at sumunod na lang sa gusto ni Carla. "Bibili ako ng prutas bukas, Tay. Anong prutas ang gusto mo?" tanong ni Carla.
Huwag na siguro anak, gagastos ka pa prutas lang naman yan. Sabi naman ni Rudy. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga. Healthy po yon, kaya dapat kumain ka ng prutas. Carla, hindi ka ba napapagod anak? Seryosong tanong ni Rudy. Marami kaming ginagawa sa pabrika kaya napapagod talaga ako ng gusto tay, pero kaya ko pa naman. Determinadong sabi ni Carla. Hindi yun Carla, ang ibig kong sabihin ay hindi ka ba napapagod kakaalaga sa akin? Kung ako lang ang papipiliin ay mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa maging pabigat sa'yo. Malungkot na sambit ni Rudy. Parang may bumara sa lalamunan ni Carla. Nabigla siya sa sinabi ng kanyang ama at hindi rin maiwasang masaktan sa tanong nito. Matagal nang inaalagaan ni Carla ang tatay niya at kahit sobrang nahihirapan siya, handa niya pa rin gawin ang lahat para mabuhay at maalagaan ito. Dahil ito na lang ang natitira niyang pamilya. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Carla. Tay, wag mo namang sabihin yan. Nagpapakahirap nga ako sa trabaho para sa'yo eh. Tsaka konting ipon na lang madadala na rin kita sa ospital. Konting tiis na lang po tayo. Tay, gagaling ka na. Madamdaming sabi ni Carla. Naluluhang niyakap naman siya ng kanyang ama. Sorry anak napilitan kang huminto sa pag-aaral ng dahil sa akin. Kung sana hindi ako dinapuan ng malubhang sakit ay matagal nang natupad ang pangarap mo na maging isang teacher. Naalala ko pa dati na palagi mong nababanggit sa akin ang pangarap mong yan. Nakakalungkot lang dahil ako pang naging dahilan kung bakit hindi mo naaabot ang pangarap mo. Pangarap ko pa din naman pong maging teacher, tay. Pero siguro hindi muna ngayon. Malay natin, makamit ko pa rin ang pangarap na yon sa tamang panahon. Tsaka kahit hindi ako naging teacher, masaya naman po akong naaalagaan kita, Tatay Rudy. Masaya po akong napagsisilbihan ka. Umiiyak na sabi ni Carla. Kaarawan ni Rudy kaya naman nagluto ng lumpia at spaghetti si Carla. Inalalayan ni Carla ang kanyang ama na maupo sa wheelchair. Sa kanya ito dinala sa kusina para ipakita ang mga pagkaing inihanda niya. Wala silang mga bisita dahil konti lang naman ang kanyang niluto. Happy birthday, tatay! Masayang sabi ni Carla sa ama. Hinalikan niya sa pisngi ang tatay niya at iminuwestra ang maliit na cupcake na may nakasinding kandila sa ibabaw. May ganyan pa? Nakangiting tanong ni Rudy. Sorry tay, cupcake lang ang kinaya ng budget ko eh. Sa susunod na lang yung malaking cake, promise ko yan sa'yo. Mag-wish ka na po tay, tapos hipan mo na po yung kandila. Nakangiting sabi ni Carla. Habang nakapikit at humihiling si Rudy, hindi maiwasang mapaluhan ni Carla dahil kahit kaunti lang ang naihanda niya para sa tatay niya, masaya pa rin siya sa nakikitang masaya at masiglang si Rudy. Sinisikap nitong mabuhay at maging malakas para sa kanya. Salamat sa surprise mo anak. Nakakaantig ng puso. Wala na nga tayong pera. Gumawa ka pa ng ganito, sabi ni Rudy. Ano ka ba naman, tay? Okay lang po yun. Siya nga pala, nagluto pala ako ng spaghetti. Recipe ni nanay ang ginamit ko dyan. Sure ako na namimiss mo na rin yung spaghetti niya. Saad ni Carla at inalalayang kumain ang tatay niya. Sumapit ang ilang linggo at walang trabaho si Carla kaya naman ginugol niya ang oras niya sa paglilinis ng kanilang maliit na bahay. Nabitiwan ni Carla ang walis nung narinig niya ang malakas na sigaw at iyak ng kanyang ama. Kumaripas ng takbo si Carla papasok sa kwarto ni Rudy. Naabutan niyang tatay niya, nakahiga sa sahig at umiiyak sa sobrang sakit. Tay, bakit nandyan ka? Bakit ka bumaba sa kama mo? Natatarantang tanong ni Carla at tinulungan ito na makabangon. Inalalayan niyang makahiga sa kama si Rudy. Gusto ko lang kasing makalakad, Carla. Lumuluhang sabi nito. Tay naman, alam mo naman na hindi mo kaya. Mahina na yung mga paa mo at kapag umalis ka dyan sa kama mo nang wala ako, mapapahama ka. Hindi pwedeng walang umaalalay sa'yo. Utang na loob. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto mo, tay. Hindi na napigilan ni Carla na tumaas ang boses. Nahihiyang napaiwas ng tingin si Rudy. Pasensya na, sabi pa nito.
Huminga ng malalim si Carla para pakalmahin ang kanyang sarili. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo, Tay. Na-frustrate ka kasi wala ka nagagawa dito. Hindi ka makakilos ng maayos at hindi ka makalakad. Pero mas maigi para sa'yo na manatili na lang dyan sa kama mo. Kasi, paano kung hindi lang simpleng pagkahulog sa sahig ang mangyari sa'yo? Ayoko may mangyaring masama sa'yo, Tay. Wika ni Carla bago niyakap ang kanyang ama. Nag-aalala lang siya para dito. Natatakot siya. Papaano kung mabagok ang ulo nito? Lalo lamang lalala ang kanilang problema. Wala pa naman silang kapera-pera. Naiintindihan ko, anak. Pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Tahan na, prinsesa ko. Pagpapakalma ni Rudy sa kanya. Tumigil rin naman agad si Carla sa pag-iyak at pagkatapos noon, mahinahon na siyang nagsalita. Tay, kailangan ko nga palang umalis. Mamamalengke po sana ako. Diyan ka lang ha? Sabi pa ni Carla. Sige anak, ayos lang naman na maiwan ako dito. Mag-ingat ka ha? Bili naman ni Rudy. Tumango naman ang dalaga at nagmano sa tatay niya bago tuluyang umalis. Patawid na sana si Carla sa kalsada kaso isang kotse ang muntik nang bumangga sa kanya. Napaupo siya sa kalsada at habol-habol ang kanyang hininga, dala ng sobrang kaba. Tumigil ang kotse at bumaba ang driver para tingnan ang kalagayan ni Carla. Hindi naman siya natamaan, ngunit inatake ng nerbiyos dahil muntik na siyang mapahamak. Miss, okay ka lang ba? Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako kaya hindi na kita napansin. Nag-aalalang sabi ng lalaki. Tumayo si Carla at pinagpagan ang kanyang shorts. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Napalunok siya ng masilayan ang mukha nito. Ubod kasi ito ng gwapo. Naniningkit ang mga mata ni Carla sapagkat namumukhaan niyang lalaki. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Miss, okay ka lang ba? Hindi ka naman nasaktan o nabalian? Sorry talaga. Sabi pa nito. June? Ikaw nga! June, hindi mo ba ako naaalala? Sabi ni Carla, tuwang-tuwa noong napagtanto niya kung sino ang lalaki. Ang lalaking kaharap niya ay si June Martinez, ang kababata niya at matalik na kaibigan noon. Huli silang nagkita nung high school pa lamang sila. Nag-migrate kasi si June sa Amerika kasama ang buo nitong pamilya, kaya nawala na rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Si June din ang first crush ni Carla. Nakangiting hinagod ng tingin ni Carla si June. Mas lalong gumwapo si June at sobrang tangkad na rin ito. May makisig na pangangatawan at nakasuot ng mamahaling damit. Pumuti rin si June, dala na rin ng malamig na klima sa Amerika. June! Ako to! Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Carla, yung kababata mo sa Barangay Nara. Yung madalas mong nakakalaro sa tumbang preso at kasama mong nangangaroling tuwing Pasko. Pagpapaalala ni Carla. Carla de la Cruz? Ikaw na ba yan? Wow! Hindi ko ina-expect na magkikita tayo ngayon. Kumusta ka na? Tanong ni June. Nakangiti na rin ito. Okay lang naman. Mahirap pa rin ang buhay pero kinakaya naman. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika. Ikaw, kumusta? Usisa naman ni Carla. Isa na akong engineer ngayon. Bumalik lang ako dito sa Pilipinas kasi may ginagawa akong malaking project. Tugon naman ito. Naks, big time ka naman pala talaga. Natupad na rin yung pangarap mong maging engineer. Masaya ko para sa iyo, June. Sinserong sabi ni Carla. Kumusta nga palang nanay at tatay mo? Nasa barko pa rin ba nagtatrabaho si Mang Rudy? Pag-uusisa ni June. Yun kasi ang huling naaalala niya bago sila lumipad sa Amerika. Matagal nang tumigil si tatay sa pagsisiman. Nagkaroon kasi siya ng malubhang sakit. Ilang taon na rin. Si nanay naman, matagal nang namatay. Malungkot na pagkakwento ni Carla. Namatay si Aling Beng? Tapos nagkasakit pa si Mang Rudy? Gulat na tanong nito. Nakaramdam ito ng awa at simpatya para sa kababata. Pilit nang umiti si Carla. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? May nawawala kasi wala namang permanente sa mundo. Tsaka naniniwala naman ako na balang araw malalampasan rin namin ni tatay ang pagsubok na to. Pwede ko bang makita si Mang Rudy? Tanong ni June. Nung bata pa kasi si June, close sila ni Rudy.
Sa tuwing bumababa kasi si Rudy sa barko ay may dala itong mga pasalubong at binibigyan niya ng chocolates at laruan si June. Oo naman, sakto lang dahil tapos na rin ako mamalengke. Sabi ni Carla sabay nguso sa mga gulay na nasa supot. Naglakad sila papunta sa kotse ni June. Pinagbuksan pa siya ni June ng pinto. Wow, di kotse ka na ngayon. Sana all na lang talaga. Komento ni Carla. Proud siya sa mga nakamit ni June sa buhay. Nasa tabi niya kasi si June noong nangangarap pa lang ito. Matagal ko din namang pinag-ipunan to. Sagot naman ng binata. May asawa ka na ba, June? O girlfriend? Biglang naitanong ni Carla. Pero umiling si June. Weh, sa gwapo mong yan, imposible. Tsaka, ang dami kayong magagandang chicks sa Amerika. Yung mga mistisa. Bahagyang natawa si June. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriend doon pero single ako ngayon. Sabihin na lang natin na choice ko to. Kung magkakaroon ulit ako ng girlfriend, doon na ako sa babaeng handa ako ng pakasalan. Handa na ako mag-settle down. Asawa na lang ang kulang. Napangiti si Carla. Ikaw ba, Carla? What about you? Are you in a relationship right now? Si June naman ngayon ang nagtatanong. Bago ko sagutin yan, pwede bang tagalugin mo na lang ako? Dumudugo kasing ilong ko sa English mo eh. Kamot ulong sinabi ni Carla. I'm sorry. May asawa ka na ba ngayon? Usisa ni June. Wala, hindi pa nga ako nagkakaroon ng boyfriend. Choice ko rin. Wala na kasi akong oras para sa ganyan. At gusto kong ilaan ang lahat ng oras ko sa pagtatrabaho at para sa pag-aalaga kay tatay. Yun munang priority ko sa ngayon. Mahinang sabi ni Carla habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Wala ka pang nagiging boyfriend? Namamanghang tanong naman ni June. Namumulang tumango si Carla. Napangisi naman ang binata. That's good, biglang sabi nito. Kumunot naman ang noo ni Carla. Ha? Bakit good? Kasi focus ko sa tatay mo. Pagdadahilan naman ito. First crush din kasi ni June si Carla. Noon pa man ay may pagtingin na siya sa dalaga at masaya siyang malaman na pareho silang single ngayon. Mabilis silang nakarating sa bahay ni na Carla. Dito na pala kayo nakatira? Tanong ni June. Lumipat ang bahay si na Carla. Naibenta nila yung luma nilang bahay. Oo, kinakailangan kasi namin ng pera noon kaya naibenta namin yung bahay at lupa namin sa Barangay Nara. Nasa loob ang tatay mo? Sinong kasama niya? Usisa pa ni June. Siya lang mag-isa. Wala kasi siyang caregiver. Hindi ko pa afford eh. Tsaka umalis lang naman ako kanina saglit para pumunta sa palengke. Bilib talaga ako sa'yo, Carla. Mahinang puri ni June sa kanya. Maya-may pumasok na sila sa loob. Tay, may kasama nga po pala ako. Anunsyo ni Carla. Binuksan ang kwarto ni Rudy. Binalingan siya ni Rudy. Nakauwi ka na pala, anak. Ilang sandali pa, hinida ni Carla si June papasok sa kwarto. June? Ikaw na ba yan? Kumusta ka na? Masiglang tanong ni Rudy. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ito si June. Kaagad namang nagmano si June bilang pagpapakita ng paggalang kay Rudy. Ayos lang naman po ako. Ang gwapo mo ah. Nakakagwapo ba talagang hangin sa Amerika? Pabirong hirit naman ni Rudy. Napakamot si June sa batok niya. Nahihiya sa papuri sa kanya. Bakit ka nga pala nandito? Tanong pa ni Rudy. Nagkita kami sa daan kanina, tay, at naikwento ko sa kanyang mga nangyari sa pamilya natin. Tsaka gusto ko rin kasi niyang makita. Si Carla na ang sumagot. Ganun ba? Masaya akong makita ko ulit, June. Nakangiti pa rin sabi ni Rudy. Maiwan ko po muna kayo, tay. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Paalam ni Carla at lumabas na ng kwarto. Maraming napag-usapan sina June at Rudy. Ikinuwento ni June ang naging buhay niya sa Amerika. Interesado namang nakikinig si Rudy sa kanya. Pagkatapos magluto ng hapunan, bumalik si Carla sa kwarto ng kanyang ama. Tapos na po ako magluto. Dito ka na maghapunan, June. Alok pa ni Carla. Sige ba? Mabilis pa sa 4:00, sagot ng binata. Pinagtulungan nilang ilagay sa wheelchair si Rudy, saka sila nagtungo sa kusina at pinagsaluhan ang adobong sitaw na niluto ni Carla.
Nakakamiss ang ganitong pagkain. Komento ni Jun habang patuloy sa pagsubo ng kanin. Wala bang ganyan sa Amerika? Tanong naman ni Carla. Sobrang busy kasi namin doon kaya wala na kaming oras para magluto ng mga ganito. Puro order na lang sa fast food sa online. Paliwanag pa ni Jun. Di ba hindi healthy yung ganyan? Nakangusong sabi ni Carla. Walang choice eh. Madaming kailangan unahin kaysa magluto ng pagkain. Hayaan mo, Jun. Habang nandito ka sa Pilipinas, ipaghahanda kita ng mga masusustansyang pagkain. Pumunta ka lang dito sa bahay. Ako nang bahala sa'yo. Pagpipresenta pa ni Carla. Salamat, Carla. Nahihiyang sabi naman ni Jun. Natapos ang hapunan na puno ng kwentuhan at tawanan. Pagkatapos kumain, pinainom muna ni Carla ng gamot ang kanyang ama bago ito pinatulog. Nasa sala si Jun at may kausap sa cellphone. Uuwi na rin ito. Hinihintay niya na lang si Carla para makapagpaalam. Napatulog ko na si tatay, sabi ni Carla, naglakad papalapit sa binata. Inihatid niya na si Jun sa labas. Salamat sa pa-dinner mo, nabusog talaga ako, sabi ni Jun, napapahalakhak pa habang tinatapik ang kanyang tiyan. Mabuti naman, salamat din dahil napasaya mo si tatay. Tuwang-tuwa siya nung nakita ka niya. Nakangiting sabi naman ni Carla. Magmula noong nagkita sila ulit ay napapadalas na ang pagdalaw ni Jun sa bahay ni na Carla. Tinulungan din ni Jun si Carla sa pagbabantay kay Rudy kahit na may ibang bagay pang kailangang gawin si Jun. Isang gabi, kauuwi lang ni Carla galing sa trabaho. Nagulat siya nung madatna niya si Jun, natutulog sa sala. Marahan niyang niyugyug ang balikat nito para magising. Jun, gising ka muna, mahinang sabi ni Carla. Nagising naman ito at kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Bakit nandito ka pa? Akala ko umuwi ka na. May trabaho ka pa bukas ah. Nag-aalalang sabi ni Carla. Hinihintay kasi kitang umuwi. Susunduin sana kita kaso hindi ko naman alam kung saan ka nagtatrabaho. Kaya sinamahan ko na lang muna si Mang Rudy dito. Paliwanag ni Jun. Hindi mo naman kailangang bantayan si tatay. Hindi mo naman siya responsibilidad at saka masyado na ako nakakaistorbo sa'yo. Nakakahiya na. Kamot ulong sabi ni Carla. Nahihiya na talaga siya rito. Hindi ka istorbo, Carla. Gusto kong gawin to para sa'yo. Para sa inyo. Mahalaga ka sa akin at gano'n na rin si Mang Rudy. Seryosong sabi ni Jun. Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Carla. Mababakas ang sinseridad mula rito. Napatango na lang ang dalaga at parang nahihipnotismo sa mga titig sa kanya ni Jun. I like you, Carla. Gustong gusto kita mula noon at hanggang ngayon, hindi pa rin yun nagbabago. Bigla ang pag-amin ni Jun. Hindi niya talaga inaasahan na sasabihin ito yun sa kanya. Nasamid si Carla sa sarili niyang laway. Halos malaglag ang panga niya dahil sa sinabi nito. Gusto mo ako? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Seryoso lang ang ekspresyon sa mukha ni Carla. Ngunit sa loob-loob niya ay para nang sasabog ang kanyang puso sa sobrang tuwa. Gusto niya rin si Jun at masaya siyang malaman na gusto rin pala siya ng taong gusto niya. Maraming rason kung bakit kita nagustuhan at kung iisa-isahin ko pa, aabutin tayo ng umaga. Nakangising sabi pa nito. Gusto rin kita, Jun, pero alam mo naman na wala pa sa isip ko ang mga ganyan, di ba? Wala dyan ang focus ko. Pag-amin naman ni Carla. Hinawakan ni Jun ang kanyang mga kamay. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa kang magmahal, Carla. Nandito lang ako. Napangiti naman siya. Bakit nga pala ako hinintay? May importante ka bang sasabihin bukod sa pag-amin mo ng nararamdaman mo para sa akin? Pabiro niyang tanong dito. May kaibigan kasi akong doktor at willing siyang tingnan si Mang Rudy. Masayang balita ni Jun. Doktor? Dadalhin ba si tatay sa ospital? Kaso, hindi pa sapat ang ipon ko, Jun. Tsaka kakasahod ko lang kaya matatagalan pa yung susunod kong sahod. Problemadong sabi ni Carla. Wala kang kailangang bayaran, Carla. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin ni Mang Rudy. Mula sa hospital bills at sa mga gamot niya. Lahat ng kakailanganin niya. Ako nang bahala. Naluluhang napatingin si Carla kay Jun. Talaga, Jun? Alam kong nakakahiyang manghingi ng tulong sa hindi ko naman kamag-anak.
Pero hindi ko natatanggihan ang offer mo. Para rin naman kasi kay tatay yan at lahat ng tulong na ibibigay mo para kay tatay, buong puso kong tatanggapin. Maraming salamat. Nangingilid ang luha na sabi ni Carla. Maya-maya, tuluyan na siyang napahikbi. Niyakap naman siya ng mahigpit ni June. Sinasabi nito na magiging okay din ang lahat. Nanghihina na si Rudy kaya naman dinala na ito sa ospital para malapatan ng mga gamot na para sa sakit niya. Masayang masaya si Carla kasi dati pangarap niya lang na madala sa ospital ang ama. Pero ngayon dahil sa tulong ni June, nagawa na nitong makapagpa-ospital. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Rudy, ngunit muli itong bumagsak. Bumalik lang ulit ang kanyang sakit hanggang sa umabot sa punto na hindi na tumatanggap ng gamot ang katawan nito. Wala nang gamot na tumatalab pa sa kanyang karamdaman. Sa unang araw ng Agosto, tuluyan ang binawian ng buhay si Rudy. Labis na nagluksa si Carla sa pagkamatay ng kanyang ama. Nasa tabi naman niya si June para alalayan at damayan siya nito. Tahimik na nakatitig si Carla sa kabaon ng kanyang ama. Ito na ang huling araw ng burol ni Rudy at iyon na rin ang huling araw na makikita siya ni Carla. Tinabihan ni June si Carla at inabutan ng panyo. Kung nasaan man si Mang Rudy ngayon, sigurado akong masaya siya sa lahat ng nagawa mo para sa kanya, Carla. Isinandal ni Carla ang ulo sa balikat ni June. Nalulungkot ako na wala na si tatay pero siguro ayos na rin ang nangyari kasi nakapagpahinga na siya sa sakit niya. Ilang taon na rin siyang nagtitiis. Tsaka, at least ngayon, alam ko, magiging magkasama na sila ni nanay. Tugon naman ni Carla. Ang tapang ni Mang Rudy, bilib ako sa kanya kasi lumaban talaga siya. Hindi siya nawala ng pag-asa hanggang sa huli. Nakangiting sabi ni June. Ngayong wala na si tatay, mag-isa na lang ako. Hindi ko alam kung para saan ang buhay ko. Wala na akong pamilya kahit isa. Humihikbing sabi ni Carla. Hindi ka mag-isa, Carla. Nandito ako. Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Makalipas ang isang buwan, unti-unti nang nakabangon si Carla mula sa pagkawala ng kanyang ama. Mas lalo din silang naging malapit ni June sa isa't isa. Pumayag na rin si Carla na magpaligaw kay June. Pinatunayan naman ng binata na talagang seryoso siya kay Carla. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Natapos na ni June ang proyekto sa Pilipinas kaya naman kailangan niya nang bumalik sa Amerika. Ngunit ayaw niyang iwanan si Carla kaya naman napagdesisyonan niyang isama si Carla pabalik sa Amerika. First time kong makakasakay ng eroplano. Kabadong sabi ni Carla at napanguso pa ito. Hinawakan ni June ang kanyang kamay. Nahihilo ka ba o nasuso ka? Magsabi ka lang sa akin. June, salamat ha. Hindi mo ako iniwan. Mahal na mahal kita. Mahal din naman kita, Carla. Sagot naman ni June at pasimpleng ninakawan ng halik ang kasintahan. Pinamulahan ng pisngi si Carla at pabirong siniko si June. Kau talaga, hindi ka na nahiya. Dami-daming tao dito. Sa halip na sumagot, inakbayan siya ng lalaki. Naging maganda ang buhay ni Carla sa Amerika kasama si June. Bumalik sa pag-aaral si Carla at kalaunan natupad ang pangarap niyang maging teacher. Nagpakasal na rin silang dalawa ni June at binayayaan sila ng 2 anak. Nagbakasyon sa Pilipinas si Carla at ang pamilya niya para bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Gusto niya kasing makilala ng kanyang mga anak, ang mga lolo at lola nito. Batiin niyo ang lolo Rudy niyo, sabi ni Carla. Hi po lolo, ako po si Michelle. Bati ng panganay ni Carla. Ako naman po si Justin, lolo. Bati naman ng bunso niyang anak. Pa, natupad ko ng pangarap ko. Teacher na po ako at may sarili na akong pamilya. Ipinapangako ko sa inyo na hindi ko kakalimutan ang lahat ng aral na itinuro niyo sa akin. Nakangiting sabi ni Carla habang hinahaplos ang puntod ng yumaong ama. Ang pag-aalaga sa ating mga magulang ay isang paraan ng paggalang sa mga sakripisyo na ginawa nila para sa atin. Hindi lahat ng anak ay kayang magsakripisyo para sa kanilang mga magulang. Yung iba, nagagawa ngang alagaan at suportahan ng mga magulang pero kapalit noon ang katakot-takot na sumbat at galit. Bibihira lang ang katulad ni Carla na handang unahin ang pangangailangan ng mga magulang kaysa sa kanyang sariling kasiyahan.
Isang anak na handang gawin ang lahat para sa kanyang ama. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.